Magandang hapon Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Paduan, nagbabalik sa ating special coverage ng ex-tropical depression na si Karina. At ito po ang ating Tagalog version na yung Martes ng hapon, ika-14 ng buwan ng Hulyo 2020. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa bagyo. At umpisahan natin ang ating update. Ito po yung ating panghuling track na inisyu kaninang alas 5. Ito po yung final track ni Karina bilang isang LPA kaninang alas 5. At bukas ng umaga, papalapit na po siya sa may katimugan bahagi po ng Southern Taiwan, sa may malapit po sa coastal area nila. At kita po natin yung kanyang ulap ay na-displace na po sa may West Philippine Sea. So halos wala na pong signal na nakataas na yun dito sa may bahagi po ng Batanes. Binaba na po ang lahat na storm signals o yung storm wind signal ng Pag-asa. At inaasahan din ng Pag-asa na for the next 12 hours to 24 hours, malulusaw po ito bilang isang LPA. So ito po yung global forecast models. Lahat po pinapakita na malulusaw po siya sa may katimugan costales po ng Taiwan. At kung titignan natin yung fast animation, kitang-kita po natin dito yung kanyang displaced na kaulapan. Na-push po yan ang upper level winds, yung hangin sa may 20 to 30,000 feet. Pag malakas po yung hangin sa taas, ibublow po yan pa west o pa east yung sirkulasyon ng isang bagyo. Kaya yan, medyo nasira yung sirkulasyon nitong si Karina. At meron pang konting umiikot dito pero wala na po yan. Mahinang LPA na lamang po siya. At patuloy naman po yung mga paglabas ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So ito po yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Galing po ito sa UMETSAT satellite server nila. At ayan po yung nalulusaw na po ang sirkulasyon ni Karina. Halos wala na po yan. Low pressure na lamang po yan. Dito naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, kung zoom natin yung ating satellite, yan po, makikita po natin ang paglabas po nitong mga localized thunderstorms. Kapag natapat po niyan sa inyo, grabe pong bagsak niya. Umabot po ng 100 to 200 millimeters in a span of 1 hour. So, posibleng magkaroon po ng mga localized flooding sa mga flood-prone areas ng ating mga lugar. Kapag nakatapat pong isang severe thunderstorm, gaya po dito sa Naga, tingnan nyo, alauna, alas 2, lumabas po yung malakas na thunderstorm at kumalat po sa may kanluran bahagi po ng Camarines Sur. Kasama po dyan ang Pasacao, Minalabak at nag-exit po dito sa may bahagi po ng Cagaygol at nawala na po yun. Kita po natin dun sa satellite. At gayon din po sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan, sa may Mindoro, Southern Tagalog, and maybe tonight sa Metro Manila, western sections ng Zambales, dito rin po sa may Eastern Visayas, sa may kanluran bahagi po ng Samar. Ito po sa may Panay, Iloilo, may mga thunderstorms rin, Guimaras, Western Negros, halos buong bahagi po ng ating bansa dahil panahon na po na yun ng tag-ulan, kaya lagi yan. Kasama po natin yung mga afternoon thunderstorms habang wala pong habagat o wala pong mga bagyo. Yan po ang normal tropical climate na rinaranasan po natin sa mga oras na ito, sa mga araw na ito at mga susunod pang araw. Habang papasok na po tayo sa kalagitnaan ng tag-ulan, usually dito po yan sa may western sections ng ating bansa. Sa ibang bahagi ng ating bansa, all year round po mga tag-ulan. Dahil po sa Mindanao, kapag walang El Nino. Pag La Nina naman, sobra-sobra. Speaking of La Nina, may forecast na yon na lumabas galing sa University of Columbia at NOAA na we are gearing towards a possible weak or moderate La Nina by the end of this year. So, ibig sabihin, mas maraming ulan at may mga possibility magkakaroon ng mga bagyo pero mahihina lamang po. Wala pong maliit ang chance na magkakaroon ng mga super typhoons, but hindi natin alisin ang possibility kasi nung 1917, La Nina rin po yan, pero may 3 super typhoon na dumaan sa atin. Yan, si Titang dumaan sa Mindanao, si Sening dumaan sa Bicol, at si Yuling dumaan po ng National Capital Region. So, hindi natin masasabi na kahit La Nina, for the past few decades kasi, pag La Nina, maliit ang chance magkaroon ng mga super typhoons, pero mga mahihina lamang. But depende po yan kung saan po siya namuo. Kung nasa east ng Philippines at mabagal ang pagkalaw, malaki ang chance pwede maging super typhoon din po yan. Depende sa init ng dagat ng ating Philippine Sea.
pagdating ng hot dry season, mga March hanggang May, hindi po mawawalan ng mga ulan. Okay, dahil po yan po ang karakter ng La Nina kapag natuloy po ito. So, mas maraming ulan. Ang problem natin ay yung mga pagbabaha, mga landslides. Yan po magiging problema natin. So, let's hope and pray na sana hindi po masyadong epekto niya sa atin at palagi tayong nasa ligtas na lugar. Okay? And also, sana mag-pray tayo na mawala na itong COVID. Sobra na po ang epekto niya sa ating bansa at sa buong mundo. Lalo na sa economy at sa lives natin. Hindi na yung dating normal na ating naranasan. Okay, so balik tayo sa update. Ito po yung GraphSat. Ginawa natin kanina. Balit po ito hanggang bukas. So, ito po yung XTD na Carina. Ito po yung sinasabi kong na-displace na ulap sa west niya. At dito naman po, at the time na kinunan itong picture, mga alas 12, wala pa yung mga localized thunderstorms. Pero mga alauna hanggang alas 4 lang, silabasan lang po. Maabot lang po ng 1 hour or so. So, dahilan po ng southeasterlies, yung mga ulan-ulan po tayo sa hapon. At dito naman po sa labas, meron tayong mahinang LPA. Hindi na po ito inaasahan na magde-develop. Magkamalusaw lamang po ito. Mag-embed po yan sa southeasterlies for the next few days. Magpapaulan din po sa may Visayas at Mindanao sa susunod na ilang araw. At may ITCZ po tayo dito. Yung isang LPA po dito na mahina, nalusaw na rin po. Nag-embed na lang po sa ITCZ. Okay? So far, yan po ang ating GraphSat sa ating bansa. Gaya na sinabi ko, mag-ingat tayo sa mga kidlat at mga flash floods at malalakas na boost ng ulan na magkakaroon po ng mga landslides sa mga hazard-prone areas. Ito po ay due to the localized thunderstorms na common pag ganitong papunta na tayo sa kalagitnaan po ng tag-ulan. Okay? So, mapapansin nyo pag papunta tayo sa La Nina, yun po, medyo mahina po ang habagat as of this time. And, based po sa mga computer models for the next 5 to 10 days, wala pa po tayo nakikitang kasunod si Carina. So, for ito naman po mga localized thunderstorms, maganda pa rin ang ating panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, variable winds po dito sa may Visayas at Mindanao. Bukas po ito ng hapon, alas 4. So, ayan po. Halos buong bahagi po ng ating bansa, may magbo-blossom po mga localized thunderstorms. O may lalabas yung mga localized thunderstorms, bibigay po ng mga ulan at mga kidlat sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. So, yan po ang ating latest. And i-end po natin ang coverage ng bagyong si Carina dahil LPA na lamang po siya. Bukas, balik na tayo sa ating tropical weather analysis. So, every MWF po yan. So, bukas and Friday. So, mula sa Weather TV ng Typhoon2000.com at Mr. Typhoon Channel ng sa YouTube. Ito si Mike Padawag papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo ng ating YouTube channel.